Disclaimer: this video or PowerPoint was solely created for on how is the application of horizontal vertical learning in your studies in the medical school and board exam review centers. This video will not discuss further the topics that will be set as in the example, since it is used for, for lecture purposes in both medical school and review centers. This video will only discuss the way of the art and skill of the technique. This video should not be used as a substitute for the lectures done. Good day, mga future MDs! Welcome again sa aking mga video. This time, dito tayo sa aking part 2 ng ituturo ko sa Horizontal Vertical Learning Series Part 2, which is, i-correlate natin ngayon ang mga natutunan natin ng first year sa natutunan natin ngayong second year. Okay? So, as sabi ko nga dito, hindi goal nito ang mag-discuss ng isang topic, pero ang goal nito is maituro nga sa inyo, as sabi nga sa disclaimer, is yung art and skill ng pag-horizontal vertical learning para sa medical school. Okay. On the last video sa part 1, which is on the link down below, tinuro ko sa inyo if paano i-correlate ang mga first year subjects. Magkakarukaruktong sila. So, example, yung natutunan ko sa histology, i-apply ko sa physiology. Vice versa. Itatutunan ko sa neuroanatomy, i-apply ko sa physiology. Vice versa. Natutunan ko sa biochem, i-apply ko sa physiology. Physiology, i-apply ko sa biochem, and vice versa. So, yun ang tinuro ko dun sa last video, which is on the link below. Ngayon, kasi, assuming na napanood yun na yung video na yun, by the way, yung mga na yan kasi, kaya sila ay nasa isang box, ibig sabihin kasi niyan, magkakakonekta yung mga subject na yan. Ngayon, dito tayo ngayon sa video na to mag-focus. This video, ito again, yung mga first year subjects nyo. Pero ngayon kasi, sa second year, mula sa normal, dun tayo sa basics ng abnormal human body. So, in the second year subjects, i-discuss sa inyo paano mag-physical exam, anong nararamdaman ng pasyente sa abnormal, ano ba nangyayari sa isang abnormal na sakit. Pero, hindi ibig sabihin nito, second year lang yan. Lahat ng second year, yes, nasa isang box. Ibig sabihin, magkakakonekta yung mga yan. Pero, yung mga yan sa first year subjects yo sa mga topic ay magkakadikit-dikit sila. You have to treat them as one whole subject. Okay? So, ang gist kasi dito, halimbawa, anong natutunan ko sa pathology or sa pediatrics, pwede kong sa pathology, halimbawa na lang, pwede kong i-apply sa surgery. Pwede kong i-apply sa pediatrics. Kung hindi ko maintindihan, babalik ako sa first year subjects ko. Aaralin ko ulit yung basics. Kasi, para mas maintindihan niyo yung second year, kailangan ninyong matutunan ang basics. Maintindihan ang basics. Okay? So, ganito lang. Magkakakonekta yung mga yan. Okay. So again, i-explain ko sa inyo ito pag nagbigay na naman ako ng example. Okay. Again, let's start on a recap. Okay? Again, balikan natin. Nung sa first video ko kasi, ang ginawa kong example, yung thyroid gland.
Ngayon, gagawa tayo ng konting recap para ma-show natin ang art sa inyo ng horizontal at vertical learning. Okay. As I said nga, ang thyroid gland nyo, di ba, magsisynthesize yan doon. Yung thyroid stimulating hormone nyo, pupunta siya dun sa receptor kung saan alongside with your sodium iodide transporter, pasok si iodide at si sodium. Again, you have to know the channels again sa physiology para mas maintindihan ninyo. Sino si symport, sino si antiport, sino si active at passive diffusion. Kasi napaka-importante niyan pag inaral nyo yung mga concepts ng iba-ibang subject na. Okay, like dito. So, dito naman, by symporter, so ibig sabihin, facilitated diffusion to ng sodium mo. So, and then, dun sa rough endoplasmic reticulum mo, mag-produce ka. By the way, you have to go back to your kung yung sa cell ninyo, napaka-importante din yon. Anong trabaho ni rough ER at ano ang smooth ER? Anong pagkakaiba nila? Pero dito kasi, sabihin natin proteins. So, may protein synthesis na nangyayari dito. Again, you have to go back na naman sa biochemistry if paano sila ginagawa. So, yung sa thyroglobulin secretion nyo, lalabas yan, di ba? So, si exocytosis. Assuming familiar na tayo, and then i-iodize sila ulit, di ba? Para mabuo mo yung T3 at T4, and then lalabas sa bloodstream yan, balik sa thyroid follicle, punta sa bloodstream mo. So, ito, gusto ko lang ipakita since sila, lipid to lipid solubility sila. So, non-polar to non-polar nga, as sinabi ko dun sa first video. So, passive diffusion lang siya. Pag pumunta na yan dun sa target, pupunta dun sa target organ of effect mo. Diretso sa nucleus, gagawa, transcript, again, sa central dogma of the DNA. Diba? Transcription, translation, and then gagawa ka dun sa nucleus mo. Which in turn, gagawa ng effect. Okay. Ito yung mga effects natin. Tingnan nyo. Growth. CNS. Mabilis na cardiac output. Pati yung sa puso, mabilis din. Pati sa biochemistry nyo, again, you have to go back to the enzymes. Which are affected by these hormones. Usually, ang mga affected dito are your rate-limiting enzymes, most commonly. Again, you have to go back. Kasi, important yan para mas maintindihan ninyo and makorelate. And also, this will serve as your review na rin para pagdating nyo sa time ninyo ng pag-aaral nyo sa PLE, mas madali nyo na lang mag-grasp yung mga information. And especially, sa pasyente nyo. Okay. Yan, protein synthesis, increase yung basal metabolic rate mo. Okay? Ito yung itsura niya. Balikan natin yung normal. Okay? So, cuboidal sila. Tapos may colloid sa gitna. And then, magandang pansinin niya parathyroid gland. Pero focus lang tayo sa thyroid. Kasi iba naman ang function ng parathyroid gland mo. Okay? Kasi parathyroid, it's more of the calcium. Reabsorption mo galing sa buto. Stimulate sila osteocalcin. Pero, that's another story kasi yun. Again nga, limitado lang ito just to show you a one way. If paano magbe-vertical horizontal learning. By the way, on the next video, sige, i-discuss ko yung pagdating sa third year and sa fourth year. Since yun kasi, these are more of clinical correlations na ng mga topics na pinag-aralan nyo sa 2 years nyo dito sa medical school. Ayan. Again, they are follicles with colloids, cuboidal. Ayan, sa mga cuboidal cell na yan, dito, dyan nangyayari yung mga function na mga pinag-picture kanina na pinagdi-discuss ko sa physiology, tsaka sa biochem. So, ngayon, alam ko na, simple cuboidal epithelium siya. Ngayon,
ang tinuro ko pa lang sa inyo is the horizontal learning. Pero, vertical learning, ibig sabihin, gagawin na nating abnormal ang findings dito. So, let's begin. Ayan. Halimbawa, thyroiditis. So, itis, namamaga ang thyroid. So, usually kasi, isa sa mga common cause nito is yung mga cells of the immune system, yung mga T cell, B cell. Again, I wanted to go back to the biochemistry and physiology and know yung mga gamit nito. And then, horizontal learning, pagdating nyo sa immunology topics ninyo, sa microbiology ninyo. If sino si CD4, sino si CD8, sino si plasma cell, sino si NK cell. Pero, assuming they have a common use to fight off yung mga foreign material. Dito, tignan nyo. Hayan. Kasi ang thyroiditis, autoimmunity. Ito mga selula na yan kasi sa Tagalog. Bibigyan ko na kayo ng preview konti. Pero, I want you all na sana bagbasa and intindihin nyo yung mga topics na inaaral nyo. Ang nangyari kasi sa kanila, etong mga to, halimbawa, nag-comprehensive exam na. Diba? Again, balik tayo dun sa natin, mga sa thymus gland mo. Konti lang ang pumapasa doon. Karamihan nagre-regenerate kasi bumabagsak sila kumbaga sa exam kung paano maging maayos. Dito kasi sira 'yon. Hayan. Sira sila. So, pati yung mga bagsak lumabas. Okay? So usually, yung mga bagsak na cell na yan, hindi sila makapag-distinguish ng normal at ng abnormal. Sige lang sila sa pagtira. Tinira nila, thyroid gland. Okay? So, ang nangyari dito, yung sa natin, by the way, yung sinabi kong bagsak wala namang patama to. Pero, that's the way ko lang kasi na iniintindi. Kung para ma-simplify ko, by the way, in your own terms, gusto ko sana, in your own words, ma-simplify ninyo. Okay? Pa-simplify ninyo yung mga inaaral ninyo. Again, lahat naman ng clinicals, I would suggest sana, intindihin nyo. Lalo na, first year plus yung 10 chapters ni Robbins. Okay? 10 chapters ni Robbins dun sa general. Kasi pag naintindihan nyo yung mga yan, that's the basic way na para makasurvive kayo ng med school. Kasi yun na yung mga foundations yung matigas na. Pero walang patama dito Pero yun kasi, yan, mga naghari-hari ang mga mga cell kasi hindi sila marunong mag-recognize. So nasira yung mga follicular cell mo. Again, ito yung normal cell. Sorry naputol nga lang ng video ko dito sa normal cell. Doon yung i-discuss natin to. Again, pag reversible yan. So, ito kasi, ang problema dito, since may sira nang nangyari, may mga chemical nang nilabas, irreversible na yan. Sira-sira na yan. Ayan yung magamong cell dito. Ito yung sira-sira mong cell. Ito sila ngayon, namamaga. Ang daming ang daming mga neutrophil, mga lymphocytes, plasma cell. Makukumpulan sila dyan, causing yung tinatawag nating necrosis or nabubulok, sudden, unprogrammed cell death. Okay? Biglaan silang namatay. Kasi nga, nasira sila nang hindi pa nila oras. So, ayan, naglabasan yung mga nucleus nila. Dyan lumalabas yung mga thyroid gland. Diba? Kaya, so, baliban na lang. Pero meron kasing, halo-halo kasi yan. Merong sakit pero reading assignment nyo to gusto kong i-find out ninyo which of the following diseases ang
nag-bind yung mga autoimmune nyo at mababa ang produce ng thyroid. Merong isa naman, nag-bind si autoimmune cells nyo and tumaas yung namin ng thyroid nyo, thyroid hormones nyo, parang dinidiscuss ko ngayon. That's your reading assignment nyo pagdating nyo sa second sem. Okay? Or siguro pagdating dito sa first year, lalo na pathology laboratory, tinuturo na siya. Okay? Next. So, ayan. Tignan nyo yung pinakaiba doon sa pinost ko kanina sa histology, histology subject. Yung isa, makikita mo yung thyroid follicle kasi normal yon. Dito wala. Yung iba, makikita nyo yung mga nucleus nyo naglalabasan na. At etong mga to, yan yung mga macrophage, lymphocytes, hayan. Andyan sila, nakukumpulan sila. Halos wala na di ko na ma-appreciate yung thyroid dito sa slide na yan. Pero ang ko lang kasi dito is ma-appreciate niyo what is the normal, what is abnormal. Remember, ang abnormal is kabaliktaran ng normal, which is kabaliktaran ng inaaral ninyo ng first year. Hope maka-help sa inyo na sana maintindihan ninyo yung mga subjects na mga inaaral nyo. Okay? So, ito. Tapos, makikita nyo na lang. So, ito kasi dito, ayan may konting mga fibrosis. By the way, sa chapter 3, matututunan nyo yan. Matutunan nyo yan sa chapter 3 ni Robbins na pag may fibrosis na, ibig sabihin, sa healing kasi yan. Okay? Matigas na yan. Matagal na yan. Okay? Matagal ng inflammation yan. So, kaya may fibrosis na nangyayari dun sa stroma mo. Okay? Which is the supporting tissue. Again, balik tayo sa histology. Parenchyma is the main functioning tissue. Ayan. So, you have to know them again. So, kukonektahin nyo talaga. Next, again, since yun nga, ang dami mo ng thyroid, ayan ito yung normal mo on your left side. Again. At ito, nasa right side, yan na ang abnormal. Again, pagdating nyo rin sa third year, magagamit nyo to. Gusto ko, matutunan ninyo if how to correlate the two talaga. Ayan nagpapawis ka, malaki ang liver mo, abnormal yung heart rate mo, tremor, irregular menstruation kasi affected din kasi ng pagme-mens ng thyroid gland natin. Okay? Tapos, kaya nakakaganito to kasi yung heat mo tumaas, di ba? Isipin mo naman yung ibang pa niya. Yung nangyayari sa biochemistry ng katawan mo sa mga cycle na tinuro sa first year sa biochem, if inalter natin sila. So, yun doon papasok ang pathology. Pero, again, gusto kong i-horizontal learning nyo to is eto. Siyempre, parang lang yan. Pito ba tinuro doon sa utak natin? Pag may nawala, may papalit, may lumalaki. Ganon din dito. May nako-compensate, may lalaki. So, usually, kaya nga, pag nagpalpate kayo ng thyroid gland, again, from C5 to C6, so, kailangan matutunan nyo if paano kumapak dito. Yan ang isa sa ituturo ninyo at ide-demo nyo pag nasa, na kayo, return demo na kayo sa clinical medicine ninyo or physical examination or whatever subject ang present sa med school nyo. Ayan. So, ayan, ano bang ipapalpate ko dito? So, yung thyroid gland ko, yung larynx ko, yung mga cricothyroid membrane, andyan yan sa harap. Tapos, nakapaligid dyan yung mga lymph nodes. So, submental, submandibular nodes, jugular nodes. They are named
according dun sa mga sinusundan nila. Again, go back to your gross anatomy. Since napaka-important din yun. Bakit? Kasi, pag nag-aral na kayo sa ano nyo, or if naaral ninyo sa topic na neoplasia sa pathology, napaka-importante ang lymph node or ang kulani para sa pagkalat ng cancer nyo. Again, anong reason behind that? Reading assignment, pero gusto ko balikan ninyo yung histology ninyo, anong pinakaiba ng yung ano natin, lymphatic system tsaka blood vessel. Bakit mas common kumalat sa lymph node ang mga bukol? Pero ayun, gusto ko sana kaya gusto ko emphasize sa inyo kasi para mag-ano kayo, at least malaman nyo yung sikreto. Sige na nga, bigay ko na nga. Kasi mas manipis ang ano niya, yung tunica adventitia, tunica intima, tunica media. Mas manipis kasi sa lymphatic. So alam ko wala yata isang layer doon. Hindi tulad doon sa mga vessels mo. Andun yung tatlo and makakapal sila. Again, sa vessels, alamin sinong makapal si tunica adventitia, sino makapal si tunica muscularis ninyo sa dalawa. Okay? Next. Okay, so, ayan. Na-discuss na natin ang problema. Na-discuss na natin ng physiology. Gusto ko i-correlate ninyo sa, eto, i-discuss to sa pharmacology ninyo. Etong mga to, ito yung mga gamot. Again, ang purpose kasi dito, mga negative feedback. Okay? Yan yung mga negative feedback nyo para mahinto natin yung process. Okay, tip sa pharmacology. Number 1, learn yung physiology ng normal, and then ano yung naging abnormal, and para saan yung gamot. Number 2, I suggest sa inyo na gawa kayo ng handwritten na mga ninyo. Yung mga handwritten na gawa kayo ng diagrams, tables, or ako kasi it's more of diagram ginagawa ko. Common MOA, tapos common side effect, tapos sa isang drug na yon, ano yung special sa kanya. Example, si halimbawa, si edrophonium, at tsaka yung isa pa. Which ang sa kanya, special sa kanya is diagnostic of myasthenia gravis, which is, ito, may kinalaman naman sa thyroid gland ninyo. Okay? May kinalaman siya kasi dun pala sa dun sa nerve ninyo. Again, sa second sem, yung myasthenia, ituturo yan sa inyo sa pato. But it's about a disease dun sa peripheral system nyo, sa nerves. Okay? So next, pag hindi makuha, balik sa anatomy kasi magsa-surgery ka na. Again, sa surgery, ituturo sa inyo ang basics ng thyroidectomy. Okay? Pero hindi lang thyroidectomy ang tuturo dyan. Again, gusto ko ma-appreciate ko nga kasi kung naapektuhan yung kulani, ang usual kasi sa rule dyan, pati yung kulani na yon tanggal din. Yan ang gusto kong emphasize sa inyo. And then, know the from. Okay, so kaya ko gustong ipaano sa inyo yung gross kasi ayan, yan yung mga nerve na recurrent laryngeal nerve, okay? Bakit sila? Yes, sasabihin tayo, ituturo sa'yo. Bakit nga ba namamaos ang boses ng mga pasyente pag ito putol din? Pero ito, kasi tignan mo naman tong sa gross. Ayan intrinsic muscles of the larynx. Intrinsic muscles kasi usually ang trabaho niyan boses. Okay? Abducts, adduct, widen, narrow the inlet. Ayan yung mga gland. Except learn the exceptions ha kasi baka lumabas sa board exam nyo yan pag sa timing nyo. Again, tignan nyo naman ang nerve supply.
Sipin nyo kung lahat yan nakat. O edi hayon. So, naputol na mausang pasyente nyo. Again, sa i-correlate ko yan pagdating sa tertiary topics. Itong sa thyroid gland natin. By the way, hindi ibig sabihin na nasa thyroid gland lang tayo. Okay? So, by the way pala, gusto ko matutunan nyo to. Horizontal, kinorelate nyo lahat yung mga first year nyo. Vertical, in-apply nyo sa second year. And vice versa, babalikan niyo. Pero by the way, hindi lang sa thyroid gland itong video na ito. Pero gusto ko sana, this is just a way. Pero maraming way kasi sa bawat topic. May mga kanya-kanyang way yan. Yun ang part na gusto kong i-assignment nyo sa inyo na ma-explore nyo if paano itong horizontal vertical learning para magamit nyo at promise napaka-useful niyan. Again, so sana makatulong sa inyo tong mga to. Maraming salamat sa pakikinig. Good luck and don't forget to hit the subscribe button below.